Isang kapanapanabik na panahon para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines dahil makokompleto na ng Philippine Marines ang kanilang coastal defense matapos makumpirma na paparating na sa bansa ang mga bagong BrahMos supersonic cruise missiles nito. Alamin na buong detalye mamaya. At Iran ipinakita sa mundo ang isa sa kanilang underground missile facility na intact at tuloy-tuloy ang produksyon ng mga sandata na gagamitin laban sa Amerika. Kasabay niyan ay ipinakita rin ng Amerika sa mundo ang bagong armas ng kanila mga fighter jets na gugulat sa mga kalaban na nais umanong maglunsad ng mga pag-atake sa American soil. Habang sa Israel naman ay inatasan naman ng Prime Minister ang IDF na hampasin ng mga nagpapalipad ng saranggola patungo sa Israel dahil isa umano itong act of war, habang muli na naman itong binomba ang Gaza at Lebanon. Sa ilalim ng makasaysayang $375 milyong na kontrata sa depensa na nilagdaan kasama ang BrahMos Aerospace ng India ay nakuha ng Pilipinas ang 3 baterya ng shore-based anti-ship para sa Philippine Marine Corps. Kasunod ng mga unang paghahatid ay kinokompleto ng pinakabagong batch na ito ang cycle ng paghahatid para sa Coastal Defense Regiment ng Philippine Marines. Ang bawat baterya ng BrahMos ay may kasamang mga mobile autonomous launcher, command and control vehicle, radar system at transport reloader, kaya't nangangahulugan ito ng bagong kakayahan sa pagpapatakbo para sa land-based anti-strike unit. Malaking bagay ang BrahMos dahil nagbibigay ito sa Armed Forces of the Philippines ng tunay na kakayahan sa A2AD o Anti-Access Area Denial. Ang BrahMos ay hindi tulad ng karaniwang subsonic cruise missiles na lumilipad ng mas mabagal kaysa sa isang commercial jet dahil ang BrahMos ay lumilipad ng halos sa 3 beses sa speed of sound. Ito ay naglalakbay ng napakababa sa itaas ng tubig, isang pamamaraan na tinatawag na sea skimming, dahilan upang hindi makita sa radar ng mga barko ng kaaway hanggang sa tamaan ang mga dayuhang barkong pandigma na sumusubok na pumasok sa ating exclusive economic zone o magmaniobra sa pamamagitan ng mga estratehikong channel tulad ng Luzon Strait. Kaya sa pagtama ay magdudulot ito ng malaking pinsala dala ng kinetic energy. Dahil ganap ng makokompleto ng mga Marines ang kanilang mga baterya, kumakalat naman ngayon ng mga chismis na ang hukbong katihan ng Pilipinas ay nagbabalak na rin na kumuha ng sarili nitong mga karagdagang BrahMos na upgraded o extended range variant nito, at sana ay totoo. Ito ay isang kapanapanabik na panahon para sa modernisasyon na ang ating mga depensa sa baybayin ay lumalakas, bumibilis at mas may kakayahan ngayon kaysa sa mga nakalipas na taon. Samantala, nakatanggap naman ang Philippine Coast Guard ng 27 metrong Marine Protector Class Patrol Vessels mula sa Amerika na nagpapalawak sa kakayahan ng bansa sa pagganap at pagsagip at pagpangangalaga sa kapaligiran pandagat at kamalayan sa maritima. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Noemi Cayabyab, ang mga patrol vessels ay ikinomisyon sa Coast Guard Fleet bilang BRP Pagasa PATS 2701 at BRP Patag PATS 2702. Ang mga bagong BRP Pagasa at BRP Patag ay magpapabangga sa China Este sa magpapalakas sa kahusayan sa operasyon ng Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa malawak na katubigan ng bansa. Magpapahusay sila sa kakayahang magsagawa ng mga operasyon sa kaligtasan sa karagatan at tumugon sa mga emerhensya sa dagat at sa iba pang hamon sa pangangalaga sa kapaligiran pandagat. At sa ibang balita naman, tinawag ng Israel ang mga bagong gawain ng Palestinian na isa umanong act of war kung saan nagpapalipad ng mga saranggola ang Palestinian patungo sa Israel. Ayon sa Israel ay dati na itong ginagawa ng mga Palestinian sa Israel kung saan gumagamit din sila ng mga balloons na mayroon umanong mga kemikal na nagiging dahilan ng pagkasunog umano ng mga talahiban at farms sa Israel. Sinabi rin ng IDF na hindi malayong gamitin din
din ito ng mga Hamas laban sa kanila dahil maaari umano itong kabitan ng mga kamera o pampasabog. Kaya naman ipinag-utos ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na atakihin ang mga nagpapalipad nito at kung saang bahagi ng Palestine ito nagmumula. זה לעשות הכל נגד הכלי הקטלני הזה. לפגוע בו, לפגוע במפעילים שלו, לפגוע מהמקום שזה שוגר, לעשות הכל כדי להגן על אזרחינו, בעוטף, בכל מקום אחר. At kasunod niyan, abay muling naglunsad ng airstrike ang Israel at tinarget ang Lebanon at Gaza. At sa update naman sa tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika, ilang buwan matapos sa matinding mga pag-atake ng pinagsanib na puwersa ng Israel at Amerika, abay naglabas ng isang footage ang Iran na nagpapakita sa Iran military chief na bumisita sa isang ballistic missile facilities ng IRGC. Ayon sa IRGC chief ay nagpapatuloy umano ang mga produksyon ng kanilang mga drone at ipinapaalala sa mundo na kabilang sila sa World Top 10 missiles and drone capabilities. Babala pa ng IRGC ay huwag umanong magkamaling umatake muli ang Amerika dahil ipaparanas umano nila ang kanilang pinakabagong puwersa sabay banta sa mga karatig bansa na kung hindi nila pipigilan ng Amerika ay madadamay ang kanilang mga bansa sa kanilang mabigat na atake. Nako, mangdadamay uli. Habang ang Amerika naman ay tila wala pang planong umatake sa Iran. Yan ay dahil muling pinapagana ni Trump ang kanyang Operation Economic Fury na siya umanong magpapahirap sa ekonomiya ng Iran. Babala pa ni Trump, lahat na mga bansang nakikipagkalakalan sa Iran ay lalapatan ito ng mataas na taripa. Kaya ang China ay agad na tumugon sa babala ni Trump at sinabing hindi umano magtatagumpay ang Amerika sa inilalapat nitong economic warfare. Samantala, kahit wala pang bagong bantang pag-atake mula sa Amerika, ay ipinakita pa rin ng US Central Command na patuloy ang operasyon ng kanilang mga puwersa sa Middle East. At sa unang pagkakataon ay ipinasilip na ng Amerika sa publiko ang bagong armas ng kanilang mga fighter jets na tinatawag na AIM-424 Malice, isang LRAM o Long Range Air-to-Air Missiles na ginawa ng Raytheon para sa US Air Force at Navy. Ayon sa American Defense Company ay hindi na kailangang habulin ng mga fighter jets ang kalaban upang barilin dahil kaya umano nitong tamaan ang mga kalaban sa layong 250 nautical miles. Ibig sabihin mga kabayan ay magugulat na lang ang mga kalaban na mayroong missiles na humahabol sa kanila kahit na wala silang na-detect na mga fighter jets sa kanilang paligid dahil pinapakawalan ito ng US fighter jets mula sa malayo at ligtas na posisyon.